Basura kung ituring ng isang mambabatas ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos na kung makarating sa Justice Committee ay mauuwi sa 1 taong ban sa paghahain ng iba pang reklamong impeachment. Giit ng naghain, hindi yan ang layo ng kanyang reklamo na hindi anya mahina. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Di tulad ng impeachment complaint na inihain noon laban kay Vice President Sara Duterte, ang reklamong inihain kahapon laban kay Pangulong Bongbong Marcos ay daraan sa pagdinig ng House Committee on Justice alinsunod sa dati ng nailatag na rules on impeachment ng Kamara. Because this is filed by a private individual endorsed by a House member. Binabantayan kung kailan mare-refer sa Justice Committee ang impeachment complaint dahil yan ang magiging hudyat na nagsimula na ang one-year bar rule. Ibig sabihin, wala nang ibang maaaring ihaing impeachment complaint laban sa Pangulo pag nangyari yan. Mahina pa naman ang kasulukuyang impeachment complaint laban sa Pangulo para kay House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan Representative Edgar Erice. Yung sinampa niya na impeachment complaint ay basura. 15 pages na walang mga ebidensya kundi mga news article. Wala ito sa forma at walang substance yung kanyang final na impeachment complaint. Kung ako ang boboto sa Committee on Justice, hindi ako magdadalawang isip na i-dismiss ito. At kung madismiss nga, ligtas na sa iba pang impeachment complaint ang Pangulo sa loob ng 1 taon. Kapwa pinagdududahan ngayon ni Erice ang abogado naghain ng reklamo, pati ang nag-endorso sa impeachment complaint na si Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. He's identified with the Garcias who are known stalwarts of the national of the NUP. At yung NUP mismo, sinabi nila na hindi sila papayag sa mga impeachment laban sa Pangulo. Wala pang tugon ng National Unity Party o NUP o sinisay sa pasaring. Habang itinanggi naman ng abogadong naghain ng impeachment complaint na ginawa niya lang ito para gumulong ang one-year bar, sabay giit na hindi mahina ang inihain niyang kaso. I have evidence, it was attached to the complaint. It is without prejudice to further evidence that might be produced later on. Giit niya, hindi siya maka-Marcos at hindi rin maka-Duterte, bagamat may isa siyang hinawakang kaso ng partido ng dating Pangulo. How could I be pro-Marcos when in May of 2022, I actually was one of the lawyers that filed a case before the Commission on Elections to have the Duterte bloc of PDP Laban declared as the legitimate PDP Laban. Sa ngayon ay wala pa naman sa komite ang reklamong impeachment na kailangan munang ipasa ng House Secretary General sa Office of the Speaker pagkatanggap niya. Bagay na hinihingan pa namin ng kumpirmasyon sa SecGen kung nagawa na. Kasunod niyan ay dapat namang aksyonan nito sa loob ng 10 session days na iba pa sa calendar days. Pagkatapos ay sakalang magkakaroon ng 3 araw ang plenaryo para i-transmit ito sa Committee on Justice. Sabi ng komite, hanggang wala pa silang hawak ay hindi pagugulong ang one-year bar rule at maaari pang may ibang maghain ng mas matibay na impeachment complaint. If ever there will be subsequent complaint, like what you said, by another group against the president, no? Kung mag-aabot ito right before the referral to the Justice Committee, yes, perhaps it can be consolidated. Tiniyak naman ni Luis Tro na masusi nilang susuriin ang reklamo laban sa Pangulo tulad ng ginawa nila noon sa impeachment complaint laban sa bise. The allegations must be based on personal knowledge and authentic records. That's what the verification provides. Para naman sa kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos, baka drama series lang to para sa 1 taon. Bumenta na yun sa takilya. para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.